Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang unang huling wika ni Jesus bago siya nilugutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. Isang mapagpala at mapaghimalang araw sa ating buhay na Panginoon, sa ating mahal na ina, sa ating mga kaibigang santo, sa alaala ng ating minamahal na founder, Brother Ting, sa pamumuno ng ating minamahal na punong lingkod, Nanay Celia de la Cruz, 10 na mga elders na narito ngayon, mga manggagawa ng Panginoon, live stream viewers, mga kapatid ko sa pananampalataya dito sa lupang pangako, isang mapagpala at mapaghimalang araw sa ating buhay na Panginoon. Sa unang wika, ito ay isang napakabigat na pananalita mula sa Panginoon. Sabi nga, it is a radical love coming from Jesus, the second person in our Trinitarian God, begging the Father to forgive us. Patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya, ang Diyos na si Jesus na nakabayubay sa krus ay hindi lamang nakikita ang ating kawalanghiyaan, ang ating pagiging makasalanan, ang ating pagiging isang hindi tapat na lingkod. Bagkos nakita niya ang laman ng puso ng bawat isa, ang pagiging inosente ng bawat isa, na sa kabila ng ating mga kasalanan, pilit niyang tinatakpan ang kanyang mga mata, ang kanyang tenga, para hilingin sa Ama na patawarin ang bawat isa. Mga kapatid, sa unang bahagi o sa unang salita ng Panginoon, pinapatunayan lamang ng Diyos na ganyan sa magmahal. It is radical, mabigat, masakit, sa gitna ng injustice, sa gitna ng mga struggles, sa gitna ng sakit ng kanyang dinadanas na nakabayubay sa krus. Hindi niya inalintana, ngunit patuloy pa rin niyang inaalala ang mga taong nagkanulos sa kanya. At hanggang sa kasalukuyan, sa konteksto ng buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos, we are representing ng mga tao na sa oras na iyon, na sa Jesus mismo, nakikita nila na nahihirapan sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, masakit para kay Jesus, ngunit pinilit niya na i-endure yung pain. Pinilit niya na humingi sa Ama. Pinatunayan lamang niya na kahit tayo ay makasalanan, ay patuloy pa rin siyang nagkakaroon na tinatawag na intercessor love sa ating Ama at sa kanyang Ama. Dahil alam niya na ang tao ay mahina. Na alam niya tayong lahat ay mahina. Remember what Brother Ting said nung buhay pa siya. Patawarin ninyo at mahalin ang inyong mga kaaway. Very radical, masakit, mahirap, mahalin ang kaaway. Amen? Ngunit sinasabi ng Panginoon sa oras nito, ako'y nakabayubay sa krus, humihingi ng kapatawaran para sa inyo sa aking Ama. Sino tayo para hindi magpatawad? It is our call, our response as brothers and sisters, as soldiers of Christ. Ibinigay niya sa atin ang mga turong ito. Hindi lamang ipagmalaki, kundi dapat isakatuparan at isabuhay natin ang pagpapatawad. Dahil sa mismo, He exampled Himself how forgiveness is. Mahirap siya. Mabigat siya. Dahil mismo yung mga taong pinagaling niya, yung mga taong pinakain niya, yung nagtaong sumisigaw ng pagpasok niya sa Jerusalem, hallelujah! Ngunit siya ring sumisigaw
ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Pero ang balik sa atin ay hindi panghuhusga. Ang balik sa atin ay hindi ganti, kundi isang malalim na pag-ibig nagmumula sa pinakaibuturan ng puso ni Jesus na sa hanggang ngayon ay tinatamasa natin. Tinuturo sa atin ang magmahal. How love or mercy is the highest form of love. Our founder, Brother Ting, isa ito sa mga aral na aking tinandaan. Nung ako po ay narito sa commuting ito, nung hinahanap ko ang kagalingan, nung na-diagnose ako ng may karamdaman, maraming tao, maraming sakit at pigati ang ating dinanas. Ultimo, mahal ko sa buhay, ay ako'y pinagtaksilan. Nung dineclare ng pamangkin ko at pinagkalat yung sakit ko, gabuhos na luha ang aking naranasan. Nung sinasabi niya sa mga magulang ko na mahihina na, hindi ako pumupunta kay tito kasi nakakahawa at nakakamatay ang kanyang sakit. This is the most painful na dinanas ko nung panahon na nagkaroon ako ng karamdaman. Masakit na may taning ang buhay, pero ang pinakamabigat, katulad ni Jesus, the most painful pain na nireceive ni Jesus is a betrayal of a friend. At dinanas ko yun. Tumutulo ang aking mga luha habang pinapaliwanag ko sa mga matatanda kong magulang at nililihis ang inkwento na alam kong totoo, pero kailangan hindi na nila danasin at maramdaman yung hirap na dinadanas ko. Pinilit ko tong itago sa puso ko. At salamat sa Soldiers of Christ. Salamat sa community ito na pinahintulutan niya na humilom ang sugat ng aking mga puso sa pamamagitan ng salita ng ating minamahal na founder. Magpatawad ka ng mga taong nagkasala sa iyo. Ang hirap, pero dahil gusto mong maglingkod sa Diyos at gusto mong magiging karapat-dapat ka at maging mabuti, kakalimutan mo yung sarili mong kaligayahan at sakit na nararanasan mo para ibigay ang pagpapatawad. Mabigat, masakit. Pero sabi nga ng Panginoon, if you want to be my disciple, you need to forget yourself. Take up your cross every day and follow me. We cannot follow Jesus. We cannot gain forgiveness kung hindi tayo marunong magpatawad. Hindi tayo makapaglingkod ng totoo kung may bitbit tayong sama ng loob. Hindi tayo makapaglingkod ng totoo kung may kasamaan ka pa ng loob. At itinatak ko sa puso ko ang mga buhay na salitang yan ng ating Panginoon. Mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya, ang unang salita ni Jesus sa huli niyang hininga ay nagbibigay sa atin ng patnubay upang tahakin ang landas ng kabanalan. Sa pagtawag niya sa atin sa paglilingkod, lagi nating tatandaan, we are carrying our cross every day. The cross of sickness, the cross of problem, pain, brokenness, pag-uusig. Lahat yan ay dadalhin natin. Pero ang pinakamahalaga, yung natutunan natin na kung paano ang Diyos binitbit din ang bigat ng sakit kahit wala siyang kasalanan. And my second sharing,
was this. Sa paglilingkod na ito, sa community ito, marami ho akong pagsubok na dinanas. Maraming mga pag-uusig akong tinanggap. Marami akong salitang narinig. Marami akong panghuhusga na dinampot at naramdaman. Ang mga salitang, bata pa yan. Bakit siya? Mamamatay din yan. Konti na lang buhay niyan. Kaya nag-aaral yan, magtatayo ng sariling community yan. Those painful wounds or words coming from brothers and sisters, I keep in my mind, in my heart. But I always remember this. In one point in my life, pumunta ako ng may paho at sinabi ko, sa Diyos ako naglilingkod, hindi ako naglilingkod sa tao. Masakit, mahirap, pero kailangan mong i-endure yung pain. Mahirap magpatawad, pero kailangan mong magpatawad dahil lingkod tayo ng Diyos. Lalakad ka na minsan, maraming sinasabi ang iba sa iyo. Ang pinakamahalaga, kilala ka ni Kristo. Yan ang pinangahawakan ko sa paglilingkod na ito. Like what I said, lagi, Lord, naway sa sapat ang nagawa kong kabutihan at paglilingkod para before mo ako kuhanin sa mundong ito, masasabi ko sa aking huling haninga, Ama, hinahabilin ko ang aking kaluluwa. Sa unang salita at huling wika ni Jesus, ang unang proseso para tanggapin natin ay yung pagpapatawad. To unless, to forgiven, dahil pinatawad ka rin ng Panginoon. Minsan pa pinatawad tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, bago ho ako magtapos sa aking pagninilay sa unang salita sa 7 huling wika na Jesus, nais ko pong ipaalala sa lahat. Like what Saint John Bosco reminded me always. Laging nakatapak ang paa sa lupa, ngunit ang puso ay nasa langit. Saint Augustine of Hippo reminded me to receive the kingdom of God, you need to be humble, humble, humble. Humility, humility, humility. Radical love, pagpapatawad. Minsan mabigat, madali sabihin, pero pag wala ang tulong ng Espiritu Santo, katulad ng ating minamahal na founder na lagi niyang sinasabi noon pa, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili kung wala ang tulong ng banal na Espiritu Santo. At yan ang lagi nating tatandaan, mga kaibigan, kapatid, livestream viewers, dahil sa huli, it is you and Jesus. It is you and Jesus. It is me and Jesus. Tayo'y haharap sa Diyos, naway nakataas ang ating mga noo at sasabihin ng Panginoon, Come, come. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, namnamin natin ang huling salita ng Panginoon sa kanyang unang huling salita. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo ako kung hindi ko minsan alam ang aking ginagawa. Ama, patawarin mo sila kung minsan hindi rin nila alam ang kanilang ginagawa. At Ama, patawarin mo kami kung hindi namin alam ang aming mga ginagawa. Isang mapagpala at mapaghimalang araw sa buhay na Panginoon.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Kung paano at sa oras na ito, aming binabanghay ang 7 wika. Tunay na Diyos kang makapangyarihan. Tunay na Diyos kang tumutupad sa iyong pangako. Naaalala ko ang pangako ng Diyos sa sino mang maglilingkod sa Kanya. Sinabi niya, isa lang ang maglingkod, ikatlo, ikaapat na saling lahi ay Kanyang pagpapalain at ililigtas. At tinupad ito ng Panginoon sa aking asawa. Sa taong namuhay sa karumihan, sa kasalanan. Pero, binigyan niya ng pagkakataon na makapagsisi ng kasalanan at makapagbalik loob sa Kanya. Hindi ko alam, nakatakda ng siyang mawawala o mamamatay. Nakapag-akay din siya ng mga kaluluwa na ilapit niya sa Panginoon. At nakapagnilay siya sa Diyos. No? Although hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya o magaganap sa kanya dahil hindi na siya makakakain ng maayos. Pwede siyang buhayin ng Diyos. Pwede siyang bigyan ng buhay ng Panginoon. Ngunit, hindi na pinahintulutan ng Diyos dahil kami na mga mahal niya sa buhay ang magsasabi. Bakit? Kasi lilitaw muli ang demonyo sa kanya. Sa kanyang pagkatao, lalo na kapag hindi na siya makakain ng maayos. At magtatangka siyang gumanti. Hindi yun papayag na hindi siya makaganti. Dahil kilala niya ang mga taong bumaril sa kanya. Sa 15 days na yun, sa 15 araw, manonood pa sila ng mga apo noong laban ni Pacquiao. No? Nagpabili siya ng pagkain kasama yung mga apo ko. Ngunit sa araw na hindi naman siya agad-agad namatay. Doon sa panahon iyon, kukunin ng Diyos ang buhay niya. Pero bago nangyari iyon, naganap ang isang parang prayer meeting sa loob ng aming tahanan. Ang kasama niya sa prayer meeting, ang aking mga apo at ang aking anak. Ako nandun lang ako sa may pintuan. Kasi kahit malaki ang atraso sa akin ang asawa ko pa rin. Minahal ko pa rin yun. Nandun ako, makikinig lang ako sa kanilang mga pag-uusap tungkol sa salita ng Diyos. Sumaawit sila, nagbabahagi sila ng salita ng Panginoon. Parang drama. Sa unang oras, inatake siya. Kasi meron na pala siyang sakit. Magpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat sapagkat naganap na naman ang 7 wika na nais mong iparating upang ipagunita ang mga hirap at tiniis ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Heso Kristo. Narito ang mga anak mo na naglalatilimang Friday na pagtitiis na makakarinig ng mga buhay mong salita. Ipag-alaw mo sa kanila ang kanilang mga kahilingan, lalong-lalo na ang kagalingan. Narito kami, gawin mo kaming karapat-dapat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Patawarin mo kami, ano mga aming mga pagkukulang,
kasalanang nagagawa sa pamamagitan ng aming mga labi at ng aming mga isip at ang aming mga gawa. Patawarin mo kami, Ama, sa pangalan ni Jesus, upang maging karapat-dapat kaming maging daluyan ng mga buhay mong salita. At nananalig kaming tinanggap namin ang kapatawaran mula sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, upang tumali ang kagalingan sa mga taong ito na nagsisikap makabuo ng 15 Friday na pakikinig ng mga buhay mong salita at ipagkakalog ng kagalingan ng bawat isa sa kapangyarihan ng pangalan ni Yesu Kristo, Panginoon namin. Amen. Pang-ikatlong wika, nakakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya't pagkakita ni Jesus sa ina at sa alagad na mahal niya na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Hayan ang iyong ina." At mula sa oras na iyon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Ang salita ng Diyos. Maupo na po ang lahat. At bilang alipin ng ating Diyos na buhay, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Amang nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, kaisa ng banal na Espiritu Santo, sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng naririto, at sa lahat ng mga nanonood ng live stream sa iba't ibang lugar at sa ibang bansa, magandang hapon sa ating lahat. Ang ikatlong wika, kung hindi nalimutan ni Jesus ang Ama at ang mga makasalanan, hindi rin nilimot ang kanyang ina at ang alagad niya. Kaya sinabi sa ina, "Babae, hayan ang anak mo," at sa alagad na pinamahal, "Hayan ang iyong ina." Inihabilin sila sa isa't isa. Mahal ni Jesus ang kanyang ina, kaya inihabilin sa alagad. Tinanggap naman ang alagad sa kanyang puso at hindi lamang sa tahanan. Kayo, mahal ba ninyo si Maria? Tinanggap na ba ninyo siya sa inyong mga puso? Kaloob siya ni Jesus sa atin. May lugar pa siya sa ating mga puso? Ngunit, bago ipagkatiwala si Maria sa alagad, ipinagkatiwala na muna ang alagad kay Maria. Para kay Jesus, napakahalaga nito. Kaya kaganapan ng gawain ni Jesus ang pagbibigay niya sa alagad kay Maria at pagbibigay ng kanyang ina sa alagad. May malalim na kahulugan ang ginawang ito ni Jesus. Sa pagkakataong ito, si Maria ay gumaganap ng mahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa paraiso, sinabi ng Diyos sa demonyo, "Ahas, galitin ko kayo. Ikaw at ang babae, ang iyong supli at ang kanyang supli. Dudurugin nito ang ulo mo
at tutuklawin mo ang kanyang sako. Ngayon, dumating na ang oras ni Jesus, ang oras ng kaligtasan, oras ng pagdurog sa ulo ni Satanas. Tinatawagan ni Jesus ang babae, nakakampi ng dudurog sa ulo ng demonyo. Ang babaeng ito ay si Maria. Inatasan niya si Maria na maging ina ng kanyang mga alagad na isinasakatawan ng alagad na minamahal ni Jesus. Ibinibigay tayo ni Jesus sa kanyang ina upang tayo maging mga anak ni Maria. Ibinibigay naman si Maria sa atin upang ating maging ina. Bukod sa ating mga ina sa laman, ay mayroon tayong ina sa ating buhay pananampalataya. Sa ating buhay bilang Kristiyano at mga anak ng Diyos, ang inang ito na binigay ni Jesus sa atin habang siya ay naghihirap sa krus ay walang iba kundi si Maria. Tayo mga mananampalatayang Pilipino ay nakakaunawa sa kalooban ni Jesus at katulad ng alagad na minamahal sa paanan ng krus ay tinatanggap natin si Maria bilang ating ina. Para sa atin, siya ang mahal na Birhen Maria. Mahal, hindi lamang dahil sa kanyang napakataas na kalagayan bilang ina ng Diyos, anak na nagkatawang tao, kundi dahil siya ay tunay na malapit sa ating mga puso. At ina din namang lumilingap at nagtatanggol sa atin, namamagitan upang tayo ay tumanggap ng biyayang nakamtan para sa atin ng kaisa-isang tagapagligtas, ang kanyang anak na si Jesus. Hindi ba si Maria ang unang tumanggap kay Jesus na bukal ng lahat ng biyaya? Hindi ba siya ang naging daan upang ang anak ng Diyos ay maging taong katulad natin? Si Jesus ay ang anak ng Diyos na ayon kay San Pablo ay isinilang ng isang babae. At ang babae ay si Maria. Si Maria pa ngayon ang nagiging daan ng lahat ng mga biyayang kaloob ni Jesus sa atin. Nag-iwan sa ating ng napakagandang pamana si Jesus. Tanggapin natin ng malugod at sa buntuwa ang pamanang ito, ang kanyang sariling ina, sa ngayon ay atin ng ina. Amen? Bilang ng tao, meron tayong mga ina na inaalagaan kapag sila ay matanda na. Naalala ko yung pinanood ko sa Tanging Yaman, no? Ang Tanging Yaman, iyak ako ng iyak. Kasi yung buong istorya namin magkakapatid. Na si Gloria Romero, dahil sa katandaan na, may mga anak siya. May mayaman na anak, may ordinaryong anak, at may mga mahirap na anak. At siya ibinigay sa mahirap na anak. At ang nagsusustento, yung may perang mayaman. Binibigyan siya ng pera para sa pag-aalaga ng kanyang ina. At dumating yung mga panahon na naroon na mga sumbatan ng mga magkakapatid. Iyak ako na iyak kasi yun ang buhay ko. Sa akin ibinigay ang aking mga magulang, ang nanay ko, ang tatay ko, na inaalagaan ko. At si Brother Ding ang nagsusupply ng pera. Kaya lang, hindi naman sapat yung perang ibinibigay niya para sa mga magulang ko. Pupunta ako sa may paho para tumanggap ng 500 para sa nanay ko. At yun, hindi ko alam paano pagkakasya yun. Pero alam ko, bilang anak, karapatan ko rin magsikap para intindihin ang aking mga magulang. Naalala ko kasi si Christopher, ang mayaman. At yung si Edgardo Mato, yung anak, na namatay na yung yung kontrabida, na siya yung nag-aalaga. At kapag binibigyan siya ng salapi, siyempre, nanunumpat siya. At sabi niya, wala siyang pera para sa kanyang magulang, sapagkat katawan lang ang pag-aalaga ang maibibigay niya. Karoon ng conflict, ang tanging ina. Kaya kapag pinapanood ko yun, talagang bumukso ang luha ko, hindi ko alam na ganun ang istorya. At doon naalala ko ang buhay namin magkakapatid. Ang kapatid kong isa, nagsusupply ng pera na hindi naman sapat. May kapatid ako, nanunumpat. At tinitingnan pa ang pag-aalaga ko sa nanay ko na sinasabi sa iba na kaya sa akin ibinigay sapagkat nakikinabang ako sa pag-aalaga. Nalaman ko yun sapagkat meron kaming kasamahan na hindi niya nakasundo at pumunta pa sa bahay para sabihin lang yung mga bagay na yun. Masakit.
Kasi hindi niya man lang naisip na anak siya. Ama, dapat meron siyang magawa para sa kanyang ina. Minsan dumalaw siya sa amin, kasi bihira siyang dumalaw. Dumadaan-daan lang siya. At nung dumaan siya, sabi ng nanay ko, sino yun, Celia? Dahil sabi niya, Nay, nandito ako. Eh, naiihi na. Iihi muna ako. Sabi ng nanay ko, Nay, nak, sino yun? Anak mo ako yun. Nang bumalik siya, sino ka ba? Matalino ang nanay ko. Kasi, salutatorian ulit, magtapos ng high school. Siya pa rin lumit. Salutatorian. Alam ko matalino siya. Alam ko nagkukunwari siya. Sabi niya, sino ka? Anak ko ako. Kaya natawa ako. Yung mga masakit na narinig ko, pinaliwala ko yun. Ang kadwirang ko, anak ako. Kaya naman sabihin nila, kung ano lang kaya ko ipangalaga sa nanay ko at sa tatay ko, yun lang ang kaya kong ibigay. Minsan tatay ko, tinura pa kami kasi nga, tuwing umaga, ang ulam namin, yung tira sa gabi, yung sinangag. Kasi nga, nagpapaaral ako ng mga anak. Nandito lang kami sa Bulacan. Wala naman kami tiyak na hanap buhay. Kaya, nagtitinda-tinda lang ako kung ano-ano. At ang mister ko, nagtatrabaho sa NLEX. Hindi usapan. Yung pag-tuition ng mga anak ko, hindi ko alam pa paano namin ay raraos. Kasi hindi naman ako nagpunta sa kapatid ko para sabihin ko yung pag-aralin ng anak ko. Wala siyang pinag-aral sa mga anak ko. Wala siyang binigyan kahit baho, kahit tuition. Kasi hindi ako palahingi. Hindi ako palalapit. Hindi ko ilapit ang ibang tao. Pero ang sarili ko, hindi ko inilalapit. Dahil sa isip ko, may isip pa ako, bata pa ako, kaya ko. Ganun ang nasa puso ko. Kaya, nang mamatay ang nanay ko, nasabi ng kapatid ko na yun, nandun kami sa Eternal Garden na magkakapatid. Celia, buwan ba pupuntahan natin si nanay? Natawa ako. Harap sila brother Ding, mga kapatid ko. Pupuntahan, buwan-buwan, sa Eternal Garden. Ang layo-layo mula Bulacan. Sabi ko sa kanila, kung gusto niyong puntahan, kung kailang patay na, kayo na dumalaw. Hindi na ako pupunta kasi tapos na. Yung ginawa ko, sa buhay siya. Natawa si brother Ding. Sabi niya, ikaw sa iya, direct to the point kang magsalita. Totoo naman kuya, sinasabi ko, kung sa patay sila, ako sa buhay. Tumigil silang tumahimik. Kasi hindi mo kayang puntahan buwan-buwan. Patay na si nanay. Sana nung buhay pa, nagawa ng sino man ang mag-alaga sa isang ina. Kaya ako, wala akong regret. Masaya kami. Mga anak ko, masaya kami sa pag-aalaga ng isang matanda. Kasi si tatay ko, namatay na nauna. Kaya sabi ko akin, Mildred, alaga ako natin mo. Huwag kang nagagalit. Gawin mo lang. Masaya. Kami, piruan lang kami. Kapag ang nanay ko tumatay, siyempre may tayo-tayo yan sa kamay. Sasabihin ng mister ko. Siyempre, maghuhugas yung mukha ng... Kaya nga, ibinigay sa akin dahil yung unang ipag ko kay Kuya Nick, hindi niya pati isang nanay ko. Kaya kunin mo na si nanay. Kaya ako kinuha. May sarili siyang silya. Hindi siya pwede umupo sa akin. Sabi ko, nanay, ito ka na umupo kasi naupo ako yung silya niya. Hindi ako pwede umupo dyan. Kasi yan lang ang silya ko pwede kong upuan. Bakit gano'n? Kaya sabi ko, alam pa ng kuya yun. Ayun sila lang dapat niya upuan. Yun lang. Kaya sabi ko, nagalit ako. Pero sabi ko, okay na. Sige nanay, aalis na ako sa upuan ito. Dito ka na makupo. Kaya na sinabi ng kuya ko, kunin ko na si nanay. Kinuha ko talaga. Kala mister ko, kaya ko. Hindi ko pwede. Magalit siya. Bakit kinuha ko? Marami kayo magkakapatid. At nanay ko yan. Hindi ko pwede itabo yan. Kung gusto mo. Sabi naman ng mister ko, okay na. Kasi malaking tulong din sa akin si nanay. Nung panahon binata ako, yung pinag-dedicate ko sa'yo, galing din sa kanya. Kasi inuutos-utusan siya ng nanay ko at binibigyan ng pera. Kaya sabi niya, okay lang na nandito si nanay.
Kasi mabait ang nanay ko. Siya ang inuutusan sa palengke para mamili. Kaya nagtitinda, binibigyan siya ng pera. Iniipon ng mister ko, pinagdedate naman sa akin. Yan ang totoo. Kaya sabi niya, masaya siya. Na nandun din ang nanay ko sa amin. Kaya sa loob ng ilang taon, nasa akin ang nanay ko, kinuha lang ni Brother Dick dahil naputulan ng paa yung tatay ko at kailangan magsama sila. Sa loob ng 2 taon, nandun yun sa SOC, pero nung ma-opera na, nang mamatay na ang tatay ko, ipinalik na sa akin si nanay. Kaya ilang taon siya, 10 taon siyang nabuhay. 1976, 1978, 1988 siya namatay. Siguro 8 taon sa akin, 7 taon na alaga ko siya. Ang tatay ko siguro 2 taon na sa akin bago siya namatay. Kaya yung biyaya ng Diyos, yung pangako niya, kapag nagmahal kayo ng magulang, ano pangako ng Diyos? Hahaba ang buhay mo at uunlad ka. At tinatanggap ko yung biyaya na yun. Muunlad ako nang di ko namamalayan. Kaya huwag niyong iiwanan ang inyong mga biyanan. Magulang niyo rin yun eh. Huwag lang kayong mabait dahil sa magulang niyo. Yung biyanan ko, ako rin ang nag-intindi. Ako rin nagpapa-hospital. Ako rin naglibing sa kanya. Diyan sa Santa Rita de Casia. Kaya mahalin niyo sila. At ang biyaya, kayong tatanggap ng biyaya. Kung matanda na sila, hindi na nila kaya gumawa. No? Kailangan nyo lang intindihin, unawain. Kasi talagang makukulit na. Yung tae, nasa daliri. Sasabi ng mister ko, naku, yung nanay mo, kumukuha ng pinggan. Siyempre may tae-tae. Pero hindi nagagalit ang mister ko. Kukunin ko na yan, ikaw, gasan muna kita, sasabunin ko, gasan ko. Binibigyan ko na, eto, kumuha ka na. Ganun lang po kami. Alam ko naman na matanda na yun. Kailangan mo lang intindihin, no? Huwag kang magagalit. Ginagawa lang namin biro ang lahat. Masaya, niloloko-loko namin dahil na, umihi ka na naman, no? Wala kang party. Mga ganun, tatawa lang siya. Ayun, ganun. Ibig sabihin, hindi kami nagagalit. Kaya yung mga anak ko masaya. Sabi nila, namimiss nila ang lola nila. Kasi masaya kasama. Kinukuha na ng pera ng mga anak ko. Kukuha na ba 50? Kasi pagpunta ni Brother Tim, magtatago yun sa Bible. Gagawin naman ng mister ko. Pag may nakukita, kuha ng 50. Bilang niya yun eh. Sabi niya, alam mo sa iya, di ba? Bakit? Mayroong malaking daga rito, 2. Dalawa yung lalaki sa akin, mister ko, tsaka yung anak ko. Ano nangyari? Kinukuha yung pera ko. Bawas na ng 100. Sino yung kumuha? Meron. Huwag mo sasabihin, tayo magturo. Sasabihin ko, halika nga rito kayo. Mister ko, ito ba? Hindi yan. Basta daga, malaki ulo. Tawa ng tawa, mister. Ako kumuha? Hindi, ikaw, hindi. Alam ko naman sasabihin ng mister ko, kinuha ko. Nagtatawanan lang. Kasi hindi naman niya ginagamit yung pera. Tinatago doon. Kaya pag ako kukuha, kumuha ko ng pera sa'yo. Sige, kuha ka dyan. Kasi nakalibro yun. Pag dumadalaw sa Brother Ting, binibigyan siya. No? Pero kaya nga sabi ko sa inyo, naalala ko yung tanging yaman. Ganon-ganon ang buhay namin. No? Isa sa mahirap ibinigay ang anak, ang ina, at yung mayaman na nagsusupply, pero meron mga panunumbat. No? Minsan, kayo mga laga kayo sa inyong mga mahal sa buhay, magulang, no? Huwag niyo silang pabayaan. Biyanan, alagaan niyo kung dinakailangan. Ang nanay ko, ang biyanan niya, inalagaan niya hanggang sa mamatay. Kaya yung lupa, sa kanya ibinigay. Kaya nagre-reklamo yung isang kapatid na babae ng tatay ko. Bakit sa nanay mo ibinigay ang lupa? Kaya nasa amin pangalan ng lupa na yun. At ipinangalan sa tatay ko. Dahil sabi ng nanay ko, huwag kang mag-alala, daddy, hindi kita pababayaan. Kaya siya lang ang nag-alaga sa matandang biyanan niya bago namatay. Kaya pagpapala ay tinanggap ng nanay ko hanggang sa daigdig na ito. Panalangin. Jesus, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong ina upang aming maging ina. Malugod namin siyang tinatanggap sa aming mga puso at tahanan. Inilalagay namin sa kanyang pagkalinga ang aming mga buhay. Nananalig kami na ang pagkikisa namin kay Maria ay pagkikisa rin namin sa iyo. Tulungan mo kami, lalo pa siyang mahalin at sundin.
Inihiling namin ito sa tulong ni Maria, aming ina. Amen. Amen. Sa isang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mula tanghaling tapat hanggang alas 3, nagdilim ang buong lupain. Nang ikatlo ng hapon, sinigaw si Jesus ng malakas, Eloi! Eloi! Lama sabachthani, na ang kalugay, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Ang ikaapat na wika ng ating Panginoon. Amen. Magandang hapon po, live stream viewer, sa aking mga kapatid, mga nag-15 Friday God Silly, sa oras na ito, mula sa ating Diyos na buhay, Banal na Espiritu na laging nakagabay, patnubay sa bawat isa sa atin. Magandang araw po, Panginoon, at ganun din po sa Nanay Mary, sa minamahal natin, sa alaala nating founder na si Brother King, at si Nanay Celia, ating head servant, at sa lahat po ng mga council of elders, at sa lahat po ng naririto ngayon. Bayang hinirang ng Diyos, magandang buhay! Magandang buhay! Ayan. Ayon po dito sa mga kwento ni Bishop Bacani, na ating spiritual director, lola na nasunugan, scholar, pero meron siyang sakit na TB, sakit na dinadialysis na babae, 3K ang kanyang dialysis. Sa loob na 3 linggo, kailangan siya ma-dialysis. Diba, laking pera, kailangan. Eh kung mahirap ka na. Babae, ginihasa. Tunay naman po, kung magdadaan ang tao sa buhay na ito, masasabi natin, nasaan ang Diyos? Bakit niya pinabayaan mangyari ang ganitong mga kasamaan? Lalo na sa mga taong tila hindi naman dapat mag-usap. Hindi sila deserve doon. Pero bakit nga? Kasi si Lord napaka-amazing, may pala. Hindi mo talaga maarok ang kanyang kaisipan para sa ating kanyang mga anak. Alam niyo po ang sagot ng Diyos doon? Ang sagot ng Panginoon, ang mga mahal niya ay dinidisiplina. Mula sa Hebreo 12:5-8, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, anak ko. Huwag kang masisira ng loob kung pinangangaralan ka. Itinutuwid ka ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinapalo ang anak na mahal niya. Nagtitiis kayo para sa inyong pagmakatuwid. Itinuturing kayo ng Diyos na mga anak. May mga anak bang hindi pinaparusahan ng kanyang ama? Kung hindi niya naranasan ng pagtuwid, namang na nangyari sa lahat, hindi kayo tunay na mga anak, kundi mga anak sa labas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tunay sa buhay ko, dinisiplina lang pala ako ni Lord. Way back, 16 years old, nag-asawa. 17 years old, nag-anak. Nagsiping na hindi kasal. October kami nagtanan. Hindi ko na matandaan kung ano kami nagtanan. Pero October, nakasal kami agad. Ano po. Pero nagdoon yung penalty. Dahil nakipagsiping ka ng walang kasal. Basbas at sakramento ng kasal. Kaya, may kasalanan ako, kami ng asawa ko na disobedience. At yun nga, sabi ni Lord, dinidisiplina lang kami. Kaya pala kami nagdaan sa mga pagsubok. Yun ang aming kabayaran sa aming nagawang kasalanan na pag-disobedience.
sa aming mga magulang. Una, sa ating Panginoon. Kaya noon, nung wala pa ako dito sa Soldiers of Christ, siguro 3 years na kami mag-asawa, natuto na siyang mangbabae. Unang huli ko sa kanya, talaga parang pasad ko yung daigdig. Parang wala na akong kabuhay-buhay. Parang gusto ko nang mamatay. At doon ko unang nasabi sa ating Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At meron pa tayong mababasa dito sa Awit 22 verse 1. O Diyos ko, bakit ako binayaan? Masindi ang pagtaguhin ko upang ako ay tulungan. Ngunit hindi dumarating ang saklolong hinihintay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga dati, ang sumbat ko sa Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako din naman pala ang nakulang at nagkasala. Kaya nga pinahintulutan ng mga bagay na yun. Kaya ngayon, nasa Soldiers of Christ na ako. Ang sinasabi ko na ngayon, Diyos ko, huwag mo akong pababayaan. Wala akong lakas, wala akong karunungan, wala akong kapangyarihan. Tanging umaasa lamang sa pinagkakaloob ng banal mong Espiritu. Bilang lingkod ng Diyos, naging inspirasyon kasi Nanay Celia. Nasabi niya, mag-aaral kayo sa inyong pamamaraan. At natatanda ko yung sabi ni Brother P. Nung pinapahayo nila ako. Sabi ko, Tay, wala akong alam sa Bible. Binigyan niya ako ng Bible. Sabi niya, kahit kabisado mo cover to cover ng Bible, pero wala ka namang pakababaan ng kalooban. Wala kang pag-ibig sa kapwa mo. Wala ka rin kabuluhan. Para ka lang patingaw na umaaligaw na. Kaya yun ang tinandaan ko. Bitbit ka sa aking paghayo. Ang kababaan ng loob at pag-ibig sa kapwa. Nayatid ang mabuting balita sa lahat ng lugar. Na kung saan ako pinawag, yung pinapupuntahan sa akin ng Lord. Yung mga mag-asawa maghihiwalay, hindi ko naman alam. Kapag nag-share na ako, nagpapasalamat sila dahil nadinig nila ang share ko. Kasi nung araw, maaga ako nag-asawa dahil akala ko pinababayaan ako ng magulang ko. Hindi ako mahal ng magulang ko. Kahit kasi ano gawin ko, parang baliwala sa kanila. Kaya naghanap ako ng magmamahal at hindi ako pababayaan. Mali naman din pala. Pinabayaan ako nung nagkasakit ako ng UTI. Umibig ako sa kanya, tapos iniwan ako. Pero ang Diyos kahit kailan hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Nung nagpakamatay ako, binuhay niya ako. Salamat, Panginoon. At sorry, Lord. Nung narito na ako sa Soldiers of Christ, nalaman ko na yung mga mortal sin. Kaya Lord, salamat po sa pagpapatawad. At ngayon, narito po ako. Na lagi ko na ngayon sinasabi sa Diyos, kapag dumarating ang pagsubok, pag-uusig, mga problema sa mga pamilya, sa mga kapatid, ang lagi ko lang sinasabi kay Lord, Diyos ko, huwag mo akong pababayaan. Nasa ng Diyos kung tayo naghihirap, nandiyan pa rin nakakubling, nagmamahal pa rin, timotsyempo lamang, umaasa tayo hindi tayo pababayaan, at wika nga ng isang magandang awit. He will make all things beautiful in His time. Pagagandahin niya ang lahat ayon sa takda niyang panahon. Salamat, Panginoon. Ngayon ako po, sabi nila, nung nag-bounce girl ako, gumaganda daw ako. Thank you, Lord.
Panalangin, tayo na po tayo. Jesus, kuminsan sa tindi ng mga pagsubok, ay para bagang napakalayo ng Diyos sa amin. Nasisiraan kami ng lakas ng loob at halos mawala ng pag-asa. Ipakita mo sa amin, Panginoon, na hindi kailanman malayo ang iyong Ama. Sa mga anak niya, pinahintulutan niyang dumaan sa matinding pagsubok upang dalisayin ang kanilang pananampalataya at pagmamahal. Punihin mo kami ng pag-asa at gawin mo kami kasangkapan ng iyong pag-asa dito sa mundo. Hiniling namin ito sa tulong ng Maria, aming Ina. Amen. Panginoon, ako yung dinggin sa panahon iyong ibigin. Sa nagkakaisang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pagninilay sa ika-anim na wika, ay kalimang wika. Alam ni Jesus na ngayon natupad na ang lahat. Ngunit kailangan maganap ang kasulatan at sinabi niya, nauuhaw ako. John chapter 19, verse 20. Una sa lahat, magandang hapon po sa ating lahat na narito ngayon. Umupo na po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat na narito ngayon na nakibabahagi sa pagninilay ng huling pitong wika. Magandang hapon po. Magandang hapon. Okay, ang ating pag-usapan ngayon, nauuhaw ko. Kanino ba nauuhaw si Jesus? Nung sinabi niyang nauuhaw ako, nakabayubay sa krus, bilang tao, nauuhaw siya dahil katanghaliang tapat, mainit, talagang nauuhaw siya. Ano saan tayo nauuhaw pag mainit? Tubig. Pero ang ibinigay sa ating Panginoon ng mga sundalo ay hindi tubig, ang ibinigay mapait na alak, na supay natin, no? Bilang tao, sa kanyang kalagayang tao, nauuhaw talaga sa tubig, tayo nauuhaw. Pero ang tunay na kinauhawan ng Panginoon sa spiritual aspect ay kinauhawan ng Diyos ang tao. Tayo po yun. Ako, kayo lahat. Nauuhaw siya sa pagmamahal ng tao. Kasi nung panahon niya, kaunti lang yata tumanggap sa kanya, karamihan doon ay makasalanan. Pero maganda, binigyan tayo ng pag-asa ang Diyos sapagkat ang kinauhawan ng Diyos ay yung mga tao makasalanan. Dahil sabi niya, naparito ako sa mundo, hindi upang sa mga banal. Naparito ako sa mga makasalanan. At kaya ang inahan niya, kinauhawan niya, tulad ni Hestas at saka si Dimas. Nang tao nagbabalik loob, kapatid, dalawang niyang kamay na tatanggapin. Tulad ko, nung ako'y tinawag ng Panginoon, isa rin akong makasalanan, sino ba hindi makasalanan? We are all sinners. Pero sa kanya-kanyang panahon ng pagtawag, noong 1994, meron din ginamit na taong nauuhaw siguro. Kasi kailangan pala, hindi lang si Jesus ang mauuhaw sa tao, tayo rin dapat mauuhaw din tayo sa ating kapwa na dalhin natin kay Lord. At nung araw po, ginamit ang instrumento ang Soldiers of Christ sa pagitan po ng mga nagbababa ng Mama Mary. Kasi nga po, kung paano nauuhaw si Jesus sa tao, kapag ikaw ay tinawag kapatid, nais kanyang pagtungkol ka, nais kanyang baguhin. Okay? Kasi sabi niya rito, hindi lamang malulasan ang kanyang uhaw kung hindi natin ibibigay ang ating sarili sa Kanya, ang hindi natin ibibigay ang mga kaluluwa sa Kanya. Ibig sabihin kapatid, sa ating pagtugon sa Kanyang paghahanap sa iyo o pagtugon sa Kanyang panawagan, kailangan babaguhin mo ang iyong sarili. Alam ni Lord yun Hindi sapat lang yung lagi kang nasisimba, lagi kang umati ng gawain, na nakikita niya ang iyong kalooban. Binigay mo ba ang iyong sarili sa Kanya? Ibig sabihin, complete surrender. Sabi nga ni Brother Mark kanina, humility, obedience, and sacrifice, loyalty. Yan ang hinanap ni Lord sa tao. At ang hinanap niyang tao ay yung mga makasalanan para iligtas. Dahil yung mga banal, hindi na kaya iligtas Ang hinanap niya, ang kinauhaw niya kapatid, tayo po lahat na ito. At mapalad tayo kapag tayo ay tumugon sa kanyang panawagan sapagkat merong gagawin sa iyo. Anong gagawin?
Katulad ng ginawa niya sa Sorda Sukray, abi huhubugin ka sa kamanalan. Tulad ng sinabi ni Sternus siya kanina sa verse Hebrew 12:5. Paranasin ka niya ng mga pagsubok, ng paghirap upang dalisayin. Kaya pag tinawag ka ni Lord, you have to deny yourself, sabi nga ni Brother Mark. Okay? Kapag ikaw ay tumugon na kay Lord, dadaan ka sa dinaanan niya. Hello? Yun. Kailangan talaga dadaan ka sa kanyang, he gave us an example na dapat tularan, yung pagpapatawad. Na ang hirap talaga bilang tao, human nature, hindi mo kayo magpatawad pag hindi mo kilala Diyos. Amen? Pero ako po, ganon din ang buhay ko nung bago ako tawagin ni Lord, mayaman ako. Gusto ko talagang gumanti. At ang aking sandata ay hindi Bible. Baril po ang hawak ko ng araw. Hindi ako natatakot kahit malaking mama. Pero nung nakilala ko si Lord, talaga naman isa lang para kung tulbok. Hindi mo kailangan ng baril para kumanti. Hindi mo kailangan ng anumang bagay para may magtanggol sa sarili. Meron pala magtatanggol sa iyo, walang iba kundi si Jesus. Kaya kailangan talaga lumapit tayo sa Kanya with a humble and contrite heart. Tulad ngayon, panahon ng Quaresma, panahon ng pagbabago. At alam naman ni Lord, alam niya yung ating intention, bakit tayo naparito. Alam niya yung talaga nagbabago, alam niya yung kunwari lang, meron matagal na rito hindi nagbabago, pero meron naman talaga, alam niya yung iniisip ng tao. Kaya dapat din natin kauhawan kung paano tayo ay kinauhawan ni Lord, dapat din tayo matutong kauhawan din natin ating kapwa. Meron pong pinagawa si Brother King sa akin ng araw nung ako po ay jeepney driver, nagpapasada po ako. Yung jeep namin Lord, pinagagamit pag may hayop. Walang bayad, hindi ako nagpapabayan doon. May bayad pag namin. Tapos ganito, meron tayong polyetos, no? Nilalagay mo sa likod ng drivers, ako nag-drive, nilalagay mo ng mga polyetos ng sword of Christ yung pagbababa ng buwan. Titingnan ko ng uubos. Ang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kami. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Sinuko mo ang iyong bugtong na anak upang tukusin, pagbayaran. Hindi utang ng individual, hindi utang ng sangkatauhan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkamaunawain tulad namin mahina at marunong. Kaya Lord, nawa po, maunawaan namin mabuti ang bawat kataga na nakapaloob ayon sa Ebanghelyo ng iyong anak na si Jesus, ayon sa Ebanghelyo ni Juan. Salamat, Lord. Maraming salamat. Walang isama sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang pang-anim na muling wika ng ating Panginoon ay ganito po rin. Naganap na. Ibig sabihin nun, bayad na. Paid na. Wala nang kakulang-kulang. Ito po'y mababasa natin sa John chapter 19, verse 30. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniukayok niya ang kanyang ulo at nalagutan ng kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag kasi itong tupagi ito, luluhod. Pero kailangan. Nakanap na pa kayo na. Kaya dapat luluhod. Pero hindi naman. Huwag inalaman. Nakanap na sapagkat nagampanan niya na ang magpatawad. Amen. Noong mga panahon na si Pope John Paul II ay gumagala kung saan pupunta ng mga bansa, siya po'y binaril ng isang Muslim. Binaril siya, pero hindi siya napukuhan. Ibig sabihin, hindi niya kinamatay yun. Kumaling siya, at nung siya'y kumaling, pinuntahan niya yung Muslim na nakakulong. Pinuntahan niya. At pinakiusapan niya ang umaristo dito sa Muslim nito na pinatatawad na siya baka mag-krimen ang ginawa niya
Eh, hindi po ordinaryong tao yung Santo Papa yun. Pinatatawad na siya. Pinalabas naman siya. Nung ginaong ko lang, pinalabas siya. Kaya gusto ko maintindihan natin ito. Patawad. Ano ba ibig sabihin ng patawad? Ang patawad po ay pinapatawan ng dalawang klase. Pataw, awa. Kapag ang tao mabigat ang kanyang kasalanan, ang ipapataw sa kanya ay parusa. Patawan ng parusa yan. Upang huwag pamarisa ng sino pa man. Pero po, ang ating Santo Papa, pinuntahan niya at doon iningin niya at pinatatawad niya ang bumaril sa kanya at naganap naman. Pataw, awa. Yan po ang ibig sabihin ng patawad. Ngayon, sa dami ko na napapakinggan, kapag ka pala may nagkasala sa iyo, tapos sasabihin niya lang, sorry, hindi mo maganda yan. Hindi totoo yan. Kailangan pag may nakagawa sa iyo ng kasalanan, kailangan sasabihin mo sa kanya, pinatatawad na kita. O kaya, may nagawa kang kasalanan sa iba, hindi pwede sorry. Kailangan patawanin mo ako. Sapagkat si Kristo po ang kahuli-huli ang pulpitong pinagpahayagan niya ay ang krus. Ano sinabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kundi hindi sinabi sa kanya ng kanyang ama ba't sinuko lang siya na manawag siya, magkatawan tao siya upang gawin ang kapatawaran ng pagtubo sa sangkatauhan. Now, kapatid, mahalaga po itong kapatawaran ito o patawad. Lalo-lalo na tayo po ay maaaring inaasahan na mga nakakagawa ng mga tiwali. Ang pinakikiusap po ng sama ay mga obispo ngayon. Pag tayo'y nananalangin ng Santo Rosario, hilingin natin sa Panginoon na pagharian ng kapayapaan ang tera sa Middle East. Yan ang hinihingi maging ng ang ating CBCP, si Cardinal, o ilan bang mga obispo sa Kabisayaan. Tingin natin lagi pag tayo nag-rosaryo ang kapayapaan kasi apektado ang buong mundo. Amen. Imagine, pag tumaas ang gaas, naku po, sangkot tayo doon. Lahat. Kasi po may lugar na ayaw paraanin ang may daladalang tangke at laman ay langis sa pagkiliran. Pero sa ngayon yata pinag-usapan nila yan. Okay. So mabigat po ang ating kalalagayan, iniisip ko ngayon kung LPG ngayon, 1,500, samantalang dati wala pa 1,000. Wala pa po. Makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri, sinasamba, niluluwalhati at pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, ang Diyos noon ngayon at kailanman at Diyos ang pinagbabago. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasigan. Mula sa iyong Espiritong Banal, hiningahan mo ang tao, Panginoon, upang magkaroon kami ng buhay galing sa iyo, Panginoon. At narito kami, Panginoon. Mula sa pagsilang, iningatan mo kami sa sinapupunan ng aming mga magulang, ng aming ina. At sa aming paglalakbay dito sa Dubai, patuloy mo kaming sinasamahan. At naniniwala kami at nagtitiwala hanggang sa wakas ng aming buhay ay iingatan mo kami, pagpapalain at dadalhin sa iyong kahalaman. Kaya Lord, tunay nga na sinasabi sa huling wika, sa mga kamay mo, ipinag
mo kami, Lord, na gumanap sa iyong kalooban, nang ayon lamang sa iyo, Panginoon. Gawa ang buhay nito, Lord, ay hindi masayang, kundi bagos, ito'y magbigay lugod sa iyo at magbigay lugod din sa aming buhay. At tulungan mo kami, Lord, samahan mo kami, huwag mo kaming bitiwan, Panginoon. Tulungan mo kaming maglakbay dito sa lupa na lagi ka namin kasama. We thank you, Father God. We thank you, Lord Jesus. And glory belongs to the Holy Spirit. Glory to God. Glory to Christ Jesus. And glory to the Holy Spirit. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang ngayon at magpagkailanman, magpas sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kayo pwede na po kayo umupo. Patuloy tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa hapong ito at patuloy natin pinakikinggan ang huling habilin ng ating Panginoon. Sabi dito sa huling wika, nang mag-alas 12 na, nagdilim ang buong lupain hanggang alas 3, naglaho ang araw. At napunit naman sa gitna ang kortina ng templo. Malakas na sumigaw si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan na nangyari, ipinahayag niya ang katotohanan. Sinasabi niya, talagang matuwid ang taong ito. Umuwi naman ang lahat na nagkakatipon sa panoon iyon na dinadagbukan ang kanilang dibdib pagkakita sa pangyayari. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay, kawayan natin si Lord. Amen. Salamat, Lord. At ito kami, no? Tinawag mo mula sa bangka ng karamihan. Sabi nga, mula pa lang sa sinapupunan ng ating nanay, tinawag na tayo. Kaya isa na itong biyaya ng ating Panginoon. Amen ba? Sabi dito, no? Iba-iba ang pagkamatay ng tao. Mayroong namamatay na masama, yung nagpapakamatay. Amen ba? At meron namang ibang tao na ayaw nilang mamatay. Mamamatay na, ayaw pa rin. Amen. At may mga tao naman na nang namamatay, sila'y galit na galit at nagmumura. Amen? Ngunit mayroong kamatayang maganda. Nawali baga ay korona na magandang buhay. At sinasabi nga nun, dito, may isang dalangin na napakaganda. I unite myself with the suffering of Christ for the conversion of sinners and for the souls in purgatory. Isinasama ko ang aking mga paghihirap sa mga paghihirap ni Kristo para sa pagpabalik loob ng mga makasalanan at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Diba sinasabi natin yan sa mga malapit ng mamatay, na ialay mo yung buhay mo para sa mga makasalanan upang sila ay magbalik loob sa ating Panginoon. At ialay mo rin ito para sa mga kaluluwa na nagdurusa sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang ganda ng pagkamatay ni Jesus. Ito ay pagtungo niya sa kanyang amang. Paglalagak ng buhay sa kanyang amang nagmamahal at minamahal. Hindi ito naging katapusan ng kanyang buhay, kundi bagkus ay naging daan ng kanyang muling pagkabuhay na wala ng kamatayan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay nilupig niya ang kamatayan, pati na ang ating kamatayan. Ang kamatayan ni Jesus ay isang napakalaking tagumpay. Kung ang Diyos ay nagtagumpay, tayo rin na susunod sa kanyang kalooban ay pakilakas,
magtatagumpay. Amen? So gusto mo bang magtagumpay? Amen. So tularan natin ang ginawa ng ating Panginoon. Napakaganda ng kanyang kamatayan. Tularan natin ang kanyang buhay. Ngayon, ngayon pa man, ay practice na natin sa araw-araw na ialay natin ang ating buhay sa Ama. Hello? O huwag na natin hintayin yung malapit tayong mamatay. Kasi hindi natin alam, sa kalakasan natin ay pwedeng dumating ang kamatayan. Minsan pa nga yung may sakit, binabantayan ng malakas. Siyempre, ang mababantay, malakas. Pero ito totoong nangyari doon sa bayan ng Brother Tim, na balitaan namin, na yung nagbabantay na malakas, ang siya pang nauna. Kaya hindi natin pwedeng sasabihin na hindi pa ako mamamatay. Sapagkat ang kamatayan ay nasa kamay ng ating Panginoon. Okay? So gayahin natin ang ating Panginoon. Ang magandang pagpanaw sa mundo ng bawat Kristiyano ay bunga ng pag-uwi ni Jesus sa kanyang Ama. Halinawa, pagkamatay natin ay maging pag-aalay ng buhay natin sa Diyos at pag-uwi sa tahanan ng ating Ama. Pag ganito ang kamatayan, katulad ni Santa Teresa ng Lisieux, nung siya'y nakabingit sa kamatayan, masasabi natin, hindi ako namamatay, ako'y papasok sa kabilang buhay. Di ba yun? Hindi naman talaga, hindi na kayo mamamatay, kung bagkos kayo ay lilipat lang sa kabilang buhay. Amen ba? So, yung pitong wika, itong ikapito ay pinakabuod na inuutos ng Diyos. Ano yung pinakabuod? Number 1 is magsisi. Diba yung first ni Kuya Mar? Magsisi. Number 2, pagpupuri. Kasi si Dimas, nagpuri kay Lord. Sinabi niya, mabuti siyang tao. Kaya nakatanggap niya ang pagpapala ni Lord. Kaya huwag natin kakalimutan na kahit naman na dumarating, tayo ay laging magpupuri. Number 3 is yung ina at si Juan. Diba? Ano ibig sabihin ng mahalin natin ang ating mga magulang sapagkat yan ang utos na may kalakip na gantimpala. Yun namang kay Juan ay ang pagsunod sa ating simbahan sapagkat si Juan ay kumakatawan sa ating simbahan. Amen? Yan. Number 4 is ang pagtitiwala. Ano ba yung number 4? Yung kay Sister Lucia, di po ba? Diyos ko, ba't mo naman ako pinabayaan? O, di ba? Ano sinasabi niya? Huwag kang matakot, magtiwala ka sa akin. And number 5 is pag-ibig. Ako'y nauuhaw. So, malibang inumin ninyo ang aking dugo, ay hindi na kayo mauuhaw. Amen? Di ba? Ano ba yung dugo at katawan ni Lord na binigay sa atin? Yan ang ganap na pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin. Nais niya na siya mismo ay pumasok sa loob ng ating katawan. Pag-ibig, sobrang pag-ibig ni Lord. Ginawa niyang tinapay ang kanyang sarili, ginawa niya itong dugo upang ito ay pumasok sa ating katawan. Number 6, naganap na. Isang mission. Sabi nga, napakahirap sa isang Kristiyano ang walang trabaho. Amen? Ano yung trabaho? Misyon. Sabi nga, buhay, kamatayan. Ano ang gitna niyan? Misyon. From womb to tomb, kinakailangan meron tayong mission. So yung tinuturo sa atin ng ating simbahan, ng ating community, diba ito, kumayo kayo. Ipamalita ninyo ang salita ng ating Panginoon. At through that, diba, unti-unti tayong binago, unti-unti tayo na-realize ng ating pagkakamali, unti-unti tayo natutong magpuri, unti-unti tayong umibig sa ating Diyos, unti-unti tayong nagpatawad sa ating kapwa, umibig sa ating kapwa. Amen. Hello? Hi. Yan. Sabi nga, hanggang kailan ang ating mission? Hanggang sa tayo ay mamatay. Upang masabi natin sa ating sarili, Ama, sa iyong mga kamay, Ama, ano yan? Sa kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. No, yung mga tao malayo sa ating Panginoon na nagbibingi-bingihan sa ating Diyos sa buhay, pag yan ay mamamatay, sila'y natatakot. Sila'y natatakot. Bakit? Kasi hindi sila nakakatiyak
na pupuntahan nila ay ang buhay na walang hanggan. Subalit ang mga tao na pipilit sumunod sa kalooban ng Diyos ay nakatitiyak na ang pupuntahan natin ay buhay na walang hanggan. So, meron ako mga tao na nasaksihan sa aking buhay. No? Yung aking uncle, one day na lang na mamamatay siya. Nagkasakit siya sa liver. 24 hours lang yan. Sakit na sakit ang tiyan niya. At ang tinawag niya ay ako. Sabi niya, tawagin mo si Lele. Malapit ang bahay nila. At ako'y pumunta sa kanilang bahay. At ang aking nasampit sa kanya ay, Tito, magsisi tayo. Magsisi ka ng kasalanan. At siya'y sumunod siya. Sinisigaw niya yung kasalanan niya. At habang ako'y nagdadasal para sa kanya. Amen ba? Pangalawang tao naman, ang saksiyan ko rin ang kamatayan, yung uncle ko naman. Alam niyo, sabi sa akin, Len, ano daw yung sakla. Kasi sa amin, uso yung sakla. Ibig sabihin, ang iniisip niya, yung magpapalibing sa kanya dahil may hirap din sila. Amen ba? Kasi ako, Daddy, tatawag namin sa kanya, Daddy, sabi ko, huwag kang mag-alala. Maililibing ka namin kung sa kanilang mamamatay ka. Amen. Sabi ko, huwag kang mag-alala, mag-isal tayo palagi, nag-isal kami ng Santo Rosario, at awa ng Diyos ay siya'y namatay na papayapa. At tinupad ko yung aming mga pangako, kung mga pamangkin niya kami, nilibing namin siya na maayos at walang sakla. Amen. Po? Ang aking ama po ay namatay din. Ako ang nag-aaruga sa kanya. Isang araw na lang ay tinatawag ako ng aking nanay. Sabi niya, itinakbo ang tatay niya. Sabi ng mga kaopisina ko, yung nanay mo tumawag at sabi, umuwi ka kasi ang tatay mo itinakbo sa ospital. Tawa ng Diyos, buhay po siya. At ang tanging kong nagawa, ang sarap ng may community kasi yung community natin ang unang tumugon doon sa ospital. Pagdating ko, nandun na sila at nagdadasal sila ng awit ng pastor. At ako na po'y dumating at dala ko lagi ang Biblia. So mga kapatid, lagi tayo magbibit ng Biblia kasi anytime magagamit natin ito. At hindi ko alam na yun ang pala ang bukas ng buhay ng aking ama. So yung Bible na yan ay nilagay ko sa kanyang dibdib na natutunan natin kay Brother Ding. So ako'y tuwan-tuwa sapagkat sabi ko, deliverance kami sa kanya in the name of Jesus at hindi kami ng tawad. At ang sabi ko sa aking amatay, lumuha ka. Umiyak ka sa ating Panginoon. Pagsisihan mo yung kasalanan at sumunod ka sa aking dasal. Sinadasal namin yung awit ng pastor at alam yung kapatid, lumuha siya at itinaas niya ang kanyang mga kamay. At kinabukasan nung mamatay siya, at kainam, nung siya po ay habang nakaburol, sabi ng aking pinsan, Ate, napanaginipan ko si tatay. Ako na napanaginipan. Sabi niya, huwag na kayo mag-alala kasi narito ako sa malamig. At si Brother T, pumunta sa amin after ng libing ng tatay ko. Nag-Bible tagging kami. At ang nakuha po namin ay pasasalamat sa mga alagad ng Panginoon. Hello. So ito mga bagay na ito. Ngayon, inaalagaan ko nanay ko. Inaalagaan ko sa Nay, huwag kang matatakot sa kamatayan. Lagi maalay yung buhay mo sa Panginoon. Kasi siya lang naman talaga ang mangangalaga sa atin. At sa kanya tayo pupunta. At hindi masama ang kamatayan, hindi yan kinakatakutan, kundi ito ay kinasasabitan. Sapagkat sa kamatayan, ito na ang lubos nating kaligtasan. Ang tayo'y ipapapasukin ng ating Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. No? Ito pong dasal na Divine Mercy. Diba? Sabi niya, pumanaw ka Jesus. Kasi English yung alam ko. Pumanaw ka Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bubukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na Diyos, o banal na dugo at tubig na lumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.
Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Madalas, Panginoon, natatakot kaming mamatay, sapagkat ito ay tila katapusan ng lahat. Ngunit ipinapakita mo sa amin na ang kamatayan ay isang pag-aalay ng buhay sa Ama, isang pag-uwi sa aming tunay na tahanan sa Kanyang piling. Igawad mo sa amin na mag-alay ng buong buhay araw-araw sa Ama. Nang pag dumating ang oras ng aming kamatayan, malugod namin maiaalay ang aming buhay sa Kanya at makasama ka sa piling niya at ng Espiritu Santo magpakailanman. Ito'y aming inihiling sa tulong ni Inang Maria. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng isaw ng una, ngayon, at pagkailanman, magpaso walang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon.